Maaga akong nagising at nag-prepare, para pumasok ng school dala ang bag at books ko. Nagtungo ako sa dining na abutan ko sina daddy at ang dalawang kuya ko na nagbi-breakfast. Babati na sana ako nang magsalita si Kuya Cliff. "You're not allowed to join us here," malamig na sabi niya. "If you want to eat, go to the kitchen and join the maids," segunda ni Kuya Clint. Napayuko ako at tumalikod sa kanila. Akala ko susuwayin ni daddy sina kuya, pero isa din siya na tutulak sakin paalis. Pumasok ako ng kitchen at naabutan sina Manang Feli na nagbi-breakfast, kasama ang dalawang maids namin. "Miss Maya, kain na po," ayat sakin ni Mina. Tumungo ako at naupo sa tabi ni Jenny na kumakain. "Mina, bigyan mo ng plato si Miss Maya at kubyertos," utos ni Manang kay Mina bago ako balingan. "Ipagtitimpla kita ng gatas, iha," sabi niya. Tumungo naman ako at umayos ng upo. Alam nila ang turing sakin ni na daddy, kaya sanay na sila ang nasasabayan ko sa pagkain. Matapos kumain nagpaalam na akong umalis, lumabas ako ng kitchen, wala ng tao sa dining, kaya umalis na agad ako. Naglakad ako palabas ng subdivision, para makapagpara ng taxi, tamang-tama namang meron, kaya pinara ko at nagpahatid sa university, kung saan ako pumapasok. Hindi pa nga pala ako nagpapakilala. Ako nga pala si Maya Loizaga, 16 years old, at nasa first year college. Nasa Siren State University ako pumapasok, kung saang school pumapasok si Kuya Clint. Interior designs ang kinukuha ko, dahil yun ang gusto ko. Dumating naman ako sa school about 10 minutes pa bago ang class ko, naupo muna ako sa hallway sa isang bench, at hinintay si Joanna. Nag-text kasi ang isang yun na papunta na sa school, kaya hihintayin ko na lang siya dito, para sabay kaming pumunta sa department building namin. Mahigit 5 minutes na akong naghihintay kay Joanna, pero wala pa din siya. Akala ko ba papunta na yun? Napasay ako at kinuha yung cellphone ko sa bag, para i-text siya at tamang-tama namang tumawag siya. Agad ko namang sinagot. "Hello bestie, nasaan ka na ba?" Tanong ko agad. "Best, sorry hindi ako makakapasok ngayon. Bigla kasing tumawag si mommy, na ngayon ang dating niya, wala siyang sundo kaya a-absent na lang ako ngayon." Mahabang paliwanag niya. "Ganun ba, sige ingat ka na lang. Say hi to tita," sabi ko. "Sorry talaga bestie ah. Sige sasabihin ko kay mommy," sabi niya. Nagpaalam na din ako dahil baka malate pa ako, kung hindi pa ko tatango sa department namin, 5 minutes na lang bago mag-start ang class ko. Kaya tumayo na ako at naglakad papunta sa building namin. Naglalakad ako sa hallway nang may biglang bumunggo sa aking dalawang babae. Kaya napa-out balance ako, dahilan para mapaupo ako sa sahig ng hallway. Narinig ko pang nagtawanan sila habang nasa harap ko. "Ang clumsy mo talaga. Kaya nga girl, her family hate her that much, dahil ang lampa-lampa niya. Dahil sa kanya nawala ang mommy niya, ang show nga kasi." Nakayukong tumayo ako at pinagpag ang palda ko, bago sila harapin. Natigilan ako dahil isa sa kanila girlfriend ni Kuya Clint na si Janine. "You don't know the whole story, kaya wag niyo kong husgahan," laban ko. "Wow, lumalaban ka na pala ngayon," sabay tulak-tulak sakin ng isa, kaya napapa-address ako. "Totoo naman ang sinasabi namin ang malas-malas mo kaya namatay ang mommy mo," sabi ni Janine. Dahil sa sinabi niya hindi ko napigil ang sampelan siya, kaya napahawak siya sa pisngi niya na nasample ko. "How dare you?" Nanlalaki ang matang sabi niya, at nagulat ako nang sampelan din niya ako. "No one dare to slap me," sabay hila niya ng buhok ko, kaya napaigik ako dahil parang matatanggal ang anit ko. "Janine, stop, masakit," sabi ko. Naiiyak na din ako dahil sa sakit ng sabunot niya sakin. Naramdaman kong hinawakan ng kasama niya ang dalawang kamay ko, kaya malayang nasa sabunot ni Janina ang buhok ko. Napahagulhol na lang ako, dahil sa ginagawa nila. "Ang kapal ng mukha mo para samplein ako," galit na sabi niya. "Humanda ka sa kuya mo, isusumbong kita." "Wag please. Wag Janina," pakiusap ko nang itulak niya ako paupo. Magulo na din ang buhok ko sa pananabunot niya. "I swear malalagot ka sa kuya mo." "Anong nangyayari dito?" Rinig ko sa isang tinig. Nakayuko lang ako at inaayos ang buhok ko na magulo. "Lance," rinig kong nauutol na sabi ni Janina. Sabi ko, "Anong nangyayari dito?" Ulit na sabi nung Lance.
May tinuturuan lang kami ng leksyon. Sige, we'll go ahead, nagmamadaling palm ni Janina. Hinhila ang kasama niya. Inaayos ko ang buhok ko, nang may maramdaman akong pumantay ng upo sa harap ko. Bakit hindi ka lumaban? Tanong niya, napaangat ako ng tingin, at bumungad sakin ang isang maamong mukha ng lalaki, na nakatingin sakin. Napaiwas naman ako ng tingin, nang ngumiti siya sakin, thank you nga pala. Agad akong tumayo at pinulot ang gamit ko, tumayo na din siya, at inabot sakin ang isang book ko. Thank you ulit, sabay kuha ko ng book na inaabot niya. Stop saying thank you, hindi ako tumatanggap ng thank you, sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Let's get lunch later, after your class, nakangiting sabi niya. But, pinutol niya ang sasabihin ko sana nang sumanyas siya. No more buts. Later I'll wait you outside your room. By the way, I'm Lance, pakilala niya bago tumakbo paalis. Ang weird nun, hindi pa nga niya alam ang pangalan ko, tapos yayain uli na daw, mag-lunch. Siya nga mumaya, di ba nga sabi niya hindi siya tumatanggap ng thank you, kaya ang kapalit samahan siyang mag-lunch. Napailing na lang ako at naglakad ulit papunta ng room. Napahawak ako sa noo ko. Humapdi bigla, ngayon kulang naramdamang may sugat pala ako, siguro dahil sa kuko kanina ni Janina, sa pananabunot sakin. Mamaya ko na lang intindihin to dahil mal-ilate na talaga ako. Tulad nga ng sabi ni Lance, pinuntahan niya ako sa room para mag-lunch, hindi naman ako tumanggi dahil niligtas nga niya ako kay Janina kanina. Gusto niya pa sanang ihatid ako sa room, pero tumanggi na din ako. Pumasok ako ng room, medyo wala pa naman yung iba, kaya nagbasa na lang muna ako. Maya, may nagpapabigay sa'yo, napaangat ako ng tingin, at nakita kong may inaabot sakin si Tina ng isang red rose, napakunot ang noo ko. Kanino galing yan? Tanong ko sabay kuha sa rose na inabot niya sakin. Inabot lang sakin ng isang student dyan, sagot niya, napatango na lang ako at napatingin sa rose na hawak ko. Ikaw Maya mukhang may secret admirer ka na, tukso niya sakin, natawa na lang ako at tinabi na lang yung rose sa gilid ko. Kanino kaya galing ta? Bulong na tanong ko. Baka namang galing kay Lance yung kasama mo kanina, singit ni Tina. Grabe naman ang pandinig nito, magkatabi lang naman kasi kami ng chair. Ewan ko sayo, sabi ko na lang at tinuloy ang pagbabasa. Maya-maya dumating na din ang professor, kasabay ng classmates kung nagsipasukan na lang din. Wala namang ginawa in the whole afternoon, kundi ang mag-take note at mag-discuss si professor samin. Pagkatapos agad naman kaming dinismiss, dahil may teachers meeting daw, kaya maaga kaming makakauwi. Pero pag alis ko ng school, naisipan ko munang pumunta ng mall, para bumili ng libro na babasahin ko, dahil patapos ko nang basahin yung isang libro ko. Pagdating ko sa mall, dumiretso ako sa bookstore, at hinanap yung libro na gusto ko, agad ko namang nakita at binayaran sa counter. Pagkatapos kong magbayad, lumabas na ako ng bookstore at naglakad-lakad sa loob ng mall, maglilibang muna ako bago umuwi. Hindi ko na malayang matagal pala akong naglibot sa mall, kaya pagkalabas ko madilim na pala. Lagot na naman ako nito kay Daddy. Naglakad na ako papunta sa terminal ng jeep, pero bigla namang kumalam ang sikmura ko, kaya nahinto ako at napatingin sa paligid, kung saan pwedeng kumain muna. Nakakita naman ako. Pumasok ako sa 7-Eleven para bumili ng cup noodles, para kainin muna saglit. Joaquin T.O.V. Wow, ingay dito ingay dun, bar dito bar doon, ganyan ang gawain ko kami ng mga kaibigan ko. Tambay dito tambay doon, puro kaluko ng gawain, pero pag nagseryoso mas seryoso kami. Lalo na sa mga importanteng bagay. Pero kahit gangster kami, marunong kaming makisama at magmahal ng totoo, kahit buhay ko pa namin ang kapalit. Ako si Joaquin Delta, inaamin ko gangster ako, at laging laman ng gulo, pero sabi nila di daw halata sa itsura ko, maamo at mukha daw kasi akong anghel, kaya nga masasabi kong playboy ako, at never nagseryoso sa isang babae, pero masasabi kong sino man yung babaeng seseryusan ko, pangako sisikapin kong baguhin ang lahat para sa kanya. Joaquin, paano ba? Si Hale na mukhang namumula na ang mukha. Parang wala ka sa mood ngayon, bakit? Tanong ni DJ Denrick John. Nakita kasi kita pambar ko kay DJ sabay inom ko. Bad shot lang kasi ako, dahil may nakasugutan akong matandang gurang kanina,
Pagpasok ko ng school kanina. Kainis kasi di ko naman kasalanang mabangga siya, sinigawan na ako ka-bad trip lang. Ako bad trip din DJ. Bakit? Tanong ko. Nakita din kasi kita Pambara din ni Dij sakin. Tinignan ko siya ng masama sabay shot ko, at padabog na tumayo. O saan punta mo? Pansin sakin ni Hale. Mang bababae, sigaw ko sabay labas ng bar at naglakad-lakad. Pero sa paglalakad ko napahinto ako sa tapat ng isang convenience store, 7-Eleven sa isang table doon sa labas. Napatingin ako sa isang babaeng nakatungo sa isang table doon, at mukhang tulog, nilapitan ko yung babae at naupo sa harap niya, sabay silap ko sa mukha niya at shock. Kakaiba, ang ganda niya sarap titigan parang anghel lang na natutulog, at tinabihan ng gaya ko, pero okay lang mukha naman akong anghel Napangiti ako at kinuha ang cellphone ko, sabay pinicturean siya. Pero sakto namang pagpicture ko, bigla siyang napaangat sa pagkakatungo at damilat. Tumingin siya sakin kaya naman napaiwas ako ng tingin. Tumayo siya at nag-inat sabay talikod at naglakad lang, hala parang walang nakita? Tumayo ako at sumunod sa kanya, bigla siyang huminto sa paglalakad, at humarap sabay tingala sakin, ngumiti lang ako sa kanya, agad siyang tumalikod sakin sabay takbo. Hala tumakbo na takot yata sakin, langya sa gwapong kungta. Napasay na lang ako at bumalik sa paglalakad para balikan ang mga kaibigan ko, nakalimutan ko pala na dala ko ang kotse ko, at nasa parking lot ng bar. Maya POV. Nakakatakot naman ang lalaking yun. Hindi ko alam bakit sinusundan ako noon. Kaya tumakbo na ako bago pa niya ako mahawakan. Nakarating ako sa bahay at may napansin akong dalawang kotse, hindi naman ito kay daddy at kuya, kanino kayata? May bisita ba sa loob? Kaya pumasok na ako sa loob ng bahay, at napatigil ako nang may bisita nga sina daddy, nakaupo ang dalawang lalaki sa sofa, nakatalikod sakin napansin siguro ako ni daddy, kaya napatingin siya sakin. Naalala ko Ginabi pala ako, baka pag-alitan na naman ako nito, bakit ba kasi nakatulog ako kanina? Mabuti nandito ka na. Kanina ka pa namin hinihintay, sabi ni daddy. Kaya napalingon sakin yung dalawang lalaki, yung isa mukhang ka-age lang ni daddy, ang isa parang ahead lang siya sakin ng 1 taon. Lumapit ako at nagbow sa kanila, ngumiti lang yung papa siguro ng isa, pero yung isa nakatitig sakin, at nakangiti bigla naman akong kinalibutan. Dad sino sila? Tanong ko kay daddy. Maya meet Mr. Park and his son Tristan Park. Mr. Park meet my daughter Maya Loizaga pakilala ni daddy, bakit parang mahinahon si daddy, at ipinakilala niya ako sa bisita niya sa unang pagkakataon. Hi Maya ang ganda mo naman, puri sakin ni Mr. Park tipid lang akong ngumiti. I agree with dad, you're beautiful Maya, napaiwas naman ako ng tingin dun sa Tristan at napatingin kay daddy. Don't be rude in front of them. Malalagot ka sakin, palihim na bulong ni daddy sakin, at nakangiting bumaling sa kaharap namin. Mr. Park sa office muna tayo, hayaan muna natin ang dalawang makausap, yaya ni daddy dito, napatango naman ang matanda. Dad, pigil ko kay daddy. Talk to him Maya may pag-uusapan lang kami ng daddy niya, sabi niya sabay alis kasama si Mr. Park. Let us sit Maya, napapitlag ako nang hawakan niya ako, at inalalayang maupo sa sofa at tumabi sakin. Umusag ako ng kunti. Naiilang ka ba sakin? Tanong niya, umiling ako. Ano kasi? Anong ginagawa niyo dito? Tanong ko. Ewan ko nga kay dad Pero narinig ko kanina sa pag-uusap nila. They're talking about engagement. Napatingin naman agad ako sa kanya. Engagement? For whom? Tanong ko. About us, sabay ngiti niya. Ang swerte ko ang ganda pala ng magiging fiancé ko, kinalabutan naman agad ako sa sinabi niya at napatayo. Hindi totoo yan, giit ko. Tumayo naman siya, at nagpamulsang humarap sakin. Pero yan ang totoo. At huwag kang magtangkang umayaw, dahil ayaw kong tinatanggihan ako, biglang nagseryoso ang mukha niya, at bigla na namang ngumisi. Tigilan mo ako. Ayaw kong magpakasal sa hindi ko kilala, sigaw ko. Pero nagpakilala na ako. At isa pa wala ka ng magagawa, ganti niya pero mahinahong sabi niya. At isa pa wala ka ng kawala sakin, dahil bukas na bukas lis ang school ang papasukan natin. Sabay smirk niya at naglakad palabas ng bahay,
Pabagsak akong napaupo at napatikip ng mukha. Ano bang plano na naman ni Daddy? Mahigit 1 linggo na bago ko nalamang naka-arrange marriage pala ako kay Tristan Park, na anak ng business partner ni Daddy. Nakakainis lang dahil ipapakasal ako sa lalaking ngayon kulang nakita at nakilala. Gusto ko sanang may makausap, kaso ang malas naman yata, dahil kahapon lang nagpaalam sakin si Joanna, nalilipat ng school, kaya wala akong mapagsabihan ng problema ko. Ang tahimik mo naman ngayon. Tanong sakin ni Tristan na nasa tabi ko. Simula nang mag-aral siya dito, hindi na umaalis sa tabi ko pag break ng class ko. Bakit ba nandito ka? Wala ka bang klase? Tanong ko umiling lang siya. Wala, don't worry hindi naman ako nagkakat ng classes ko, sagot niya, umiwas na lang ako ng tingin, at tinuon ang pansin ko sa binabasa kong libro. Naalala ko yung lalaki kanina. Siya yung lalaking nakasunod sa akin noon, nung nasa convenience store ako, mukhang tatakas pa siya kanina, dahil umakyat pa talaga ng pader, dito din pala siya nag-aaral. Aaminin kong gwapo siya, crush ko na nga siya. Ang amo kasi ng mukha niya. Ang lalim ng iniisip mo. Pwedeng malaman. Napapitlag ako ng kalabitin ako ni Tristan na nasa tabi ko pa din. Wala, sige mauna na ako. Pumunta ka na din sa klase mo, sabay tayo ko at iniwan siya doon. Hindi talaga ako komportable na nasa tabi ko siya lagi, kasi pakiramdam ko may gagawin siyang hindi tama. Kung makabakod siya sakin akala niya asawa niya ako. For your information Maya, fiancé mo nga diba? Nang makarating ako sa building namin, pumasok ako ng room at naupo sa assigned seat ko, at yun din ang dating ng professor namin. Tristan POV. Napasmirk na lang ako habang nakatanaw kay Maya, hanggang sa makapasok ito sa room niya, hard-headed girl. Tingnan natin kung makakaiwas ka pa sa gagawin ko. Soon Maya you will be mine. Sinukbit ko na yung bag ko sa isang balikat ko, at pumunta sa room ko, malapit lang naman ang building namin sa building ni Maya. Nakabantay ka na naman sa fiancé mo? Bungad na tanong sakin ni Bricks, isa sa mga kasama kong nag-transfer dito. Mukhang tinamaan ka na yata Dod, segunda ni Drake na napaupo pa sa armchair nito, at hawak ang cellphone nito. Huwag nyo nang pakialaman si Tristan. Fiancé niya yun at kailangang bantayan, singit ni Migs na nakaupo sa kabilang row namin. Pero Dod seryoso na ba yan? Baka trip-trip lang yan. Nope. And I'm serious una palang kita ko sa kanya, alam kong sakin na siya. Kung sino man ang may balak lumapit sa kanya, wag nang magbalak dahil ayaw kung may kumukuha sa pagmamay-ari ko, seryosong sabi ko na ikinatahimik ng dalawa. Okay, yan ang sabi mo sang-ayon sakin ni Migs. Hindi na lang ako umimik, hanggang sa dumating na yung professor namin. Pagkatapos ng class namin, palabas na kami ng room namin, nang mag-vibrates ang cellphone ko sa bulsa, ganun din ang tatlo, dahil pagkakuha ko ng cellphone ko ganun din ang pagkuha nila ng cellphone nila sa bulsa. Nagkatinginan kaming apat, tumungo sila sakin bago na unang maglakad, nilingon ko ang building ni Maya. You will be free by now. Don't worry baby, after this I will make sure you will be mine alone.